Hello guys! Magandang araw! Tara, recess na! Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul, basahin natin Jeremiah 29 verse 11. I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for. Outcome. Sa bawat pagsisimula na ating ginagawa, it only matters where you finish. At sa journey ng ating mga sinisimulan, yan ay may mga maaring sa pag-aaral nyo, di ba? Kayo ay nagsisimula sa pag-aaral, nagsisimula sa ministry, nagsisimula sa work, nagsisimula makabuo ng friendship or relationship na ang goal natin ay good result. Good result, pero sa pagsisimula, you may have been off to a rough start. No? Yung parang pag nagsisimula, parang laging mahirap. No? Hindi ganun kadali. Because of bad decisions or bad events beyond your control. May mga bagay na sa pagsisimula natin, parang hindi natin control yung mga pangyayari. Kaya napakahalaga ng paghahanda sa lahat ng ating pagsisimula. Young people, part of your journey is having great obstacles. Having great obstacles, and those challenges can actually feed your passion for success. Diba? Yung mga challenges ay nagiging positive dahil ito ay nagdudulot sa inyo na lalong mabuo yung passion, lalong magkaroon tayo ng conviction, lalo tayong magkaroon ng pagnanais na anumang nasimulan ay lalakbayin natin patungo doon sa road to success. Sige nga, young people, think of a person na alam nyong nagtagumpay sa kabila ng kanilang obstacles. Sa kabila ng obstacles ng kanilang buhay at reflect. Reflect kung paano kayo may inspire o na-inspire ng kanilang buhay. Diba? So, ito ay mga patotoo ng buhay na nagiging inspirasyon sa atin. Jeremiah 29:11, I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. God knows His plan for you. That is the good news. Again, the good news is that God knows His plan for you. Very clear. Ito ang para sa Panginoon na plano niya. No? Ito para sa Panginoon ay very clear. Meaning we have to obey. We have to obey and be patient sa gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin, dahil for sure that is for your prosperity. That is for your future with hope. Sino ang ayaw nito? Lahat tayo gusto ng prosperity. Lahat tayo gusto natin ng future with hope and assurance. The reality of life, there's rough and smooth road. May mga humps pa dyan na madadaanan natin. Andyan ang discouragement, nandyan ang mga bad vibes, bullying, pains, rejections. But despite of that, despite of those things, despite of those hindrances, ay may mga reasons to be thankful because of those achievements, blessings, and some surprising opportunities na ibinibigay ng Panginoon sa atin, na ang lahat ng ito ay napagdadaanan natin for us to see the greatness, no? The greatness and power and sovereignty of the Lord. Sa mga panahon na yun, mga kabataan, nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa atin.
nagiging susi upang tayo ay lalong magpatuloy sa kalooban ng Diyos na nahahayag ang kanyang kapangyarihan, ang kadakilaan ng ating Panginoon. That the Lord is moving in our lives. We see the greatness, the power, and sovereignty of the Lord on how He moves and works in your life. And with this, your faith is your faith be empowered. Your faith be empowered. Say it, claim it, declare it. Your power be empowered. No, young people, nasa sitwasyon ka ba ngayon na nagsisimula ka sa bagong chapter of your life? Nagsisimula ka sa bagong yugto ng iyong buhay na marami kang discoveries, marami kang nakikita, marami kang discernment. Na kung nandito ka, nasa ganyang kang kalagayan, trust in the Lord. Trust in the Lord's perfect plan. At kung ikaw naman ay kabataan na nahihirapang magsimulang humakbang tungo sa iyong mga pangarap, dahil sa mga reservations and doubts, take this very moment to change your mind. Be transformed in mind with God's leading. God is in you. God is leading you. Today is the time to entrust your plans, your dreams, your everything, your journey, your work, everything that you have. Entrust everything to the Lord. If you are expecting for the best outcome, seek the Lord. Pray and believe in Jesus. Believe in Him, for the Lord moves in your life in His mysterious way. Achieve your dream through prayer, with faith in God and hard work. Let's pray. Thank you, Jesus, for the empowerment. Thank you, Jesus, for the passion. Thank you, Jesus, for the opportunities. Despite rejections, doubts, discouragement, weaknesses, we entrust you everything because you are our strength. For the Lord, our God, the most powerful God, is our strength. Yet, Lord, I pray for these young people that you may bless their lives. Empower them, empower their faith. Let them see, let them discern your plans for them. Let them see your greatness despite the things na nag-aalinlangan sila. Tulungan sila na magtumayo, manindigan sa kanilang pananampalataya dahil sa inyong pag-ibig, dahil sa inyong pagkalinga, dahil sa inyong pagyakap sa kanila. Embrace them. Be with them. At nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang mga kabataang ito sa lahat ng kanilang pagpapasya, sa lahat ng kanilang pagsisimula, sa lahat ng kanilang lakbayin. Makita nila ang liwanag ng kanilang dinaraanan. Liwanag na nagmumula sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay makapag-reflect sa inyong mga salita, sapagkat ikaw ang Diyos na nakakabatid ng takbuhin, lakbayin ng mga kabataang ito. Samahan sila at pagpalain sa lahat ng kanilang mga hangarin, and bless their hearts, bless their faith, empower them. At nawa, Panginoon, dinggin niyo po ang kanilang mga panalangin. Magtagumpay ka po sa buhay ng mga kabataang ito sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang ating devotion ngayon at sama-sama tayo tuwing Friday afternoon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan,
Jesus.